Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa Amang Mahal. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo, at pagkaroon ako upang ipaganda ko kayo ng aking birhan. Kapag naroon ako at ipaghanda kayo ng aking birhan, babalik ako at isasama kayo sa pinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya ang inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo ninyo sa akin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naginiwala ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawain ko. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at hindi pa nito sapagkat pupunta na ako sa ang mabuti balita ng Panginoon. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbabasbas ng mabuting.
Fiesta po sa inyong lahat. Nakakatuwa naman na ang simbahan natin ay puno-puno kasi kayong lahat ay nakikifiesta sa fiesta ng ating mahal na ina at nakikisa kayo sa gawain ng parokya. At alam ko, pagkatapos ng misa, mayroon tayong posisyon. Ang pag-posisyon po, yan po ay pag-ibig ng bendisyon ng ating patron sa iba't ibang bahagi ng ating parokya. Parang dinadalaw niya ang iba't ibang mga kasapi ng parokya at dinadaanan ng kanyang presensya. Paano po na sa ating debosyon sa ating mahal na ina, pinapaalaala po sa atin ang ating mga pagbasa ngayon ang pinakalayunin ng ating pagiging Kristiyano. Ang pinakalayunin ng ating pagiging Kristiyano ay wala iba kundi makaunay natin si Jesus. Si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Hindi tayo Kristiyano dahil sa tayo ay naniniwala sa Diyos. Kasi ang mga Muslim naniniwala din sa Diyos at hindi naman sila Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano dahil sa tayo ay nagsisimba o nagdadasal. Yung mga Muslim, yung mga Buddhist, nagsisimba din sila at nagdadasal din sila. Hindi tayo mga Kristiyano dahil sa tayo ay gumagawa ng mabuti. Marami pong mga mabubuting tao gumagawa ng mabuti na hindi naman naniniwala sa Diyos. Tayo ay mga Kristiyano una sa lahat sapagkat tayo ay nananalig kay Kristo. Nananalig tayo kay Kristo at isinasa buhay natin ang buhay ni Jesus. Tinutularan natin siya. Yan po ang pagiging Kristiyano natin. Tayo ay may kaugnayan kay Jesus. At huwag po tayong magpalangan na lumapit kay Jesus sa mga mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Ang taong nagmamahal ay ayaw niyang mahiwalay sa mga minamahal niya. Ganun din po ang Panginoon Jesus. Yan sa mahal niya tayo, ayaw niyang mahiwalay sa atin. Ang ating pagbasa kanina, yan po'y nangyari nung si Jesus ay nasa huling hapunan. Nakikita ng Jesus ang mangyayari sa kanya na siya'y lalaking, siya'y mahihirapan, at siya'y papatayin. Ngunit, ang kanyang pinakakabalahan ay ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila na aalis siya, ngunit hindi siya patagal. Aalis siya upang ipaghanda tayo ng lugar. Kasi kung saan siya pupunta ay maraming sinig at ipaghanda tayo ng lugar. Upang kung nasaan siya, doon din tayo. Doon po pinapakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig. Ibig niya tayong dalhin kung saan siya pupunta. At saan siya pupunta? Ito po ang tanong ni Tomas. Hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Ay hindi namin alam ang daan. At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang tinutukoy niya na siya ay aalis at pupunta siya sa Ama. At ang gusto niya na maging kasama din tayo kung nasaan siya, maging kasama din tayo sa Ama. Ngunit wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siya ang daan. Tatamak tayo sa Kanya. Siya ang daan patungo sa buhay, patungo sa katotohanan. Ngayon, ano ibig sabihin na siya ang daan, na tayo'y dadaan sa Kanya patungo sa Ama? Ibig sabihin niya, una sa lahat, na makuha natin ang Kanyang pananaw, ang Kanyang pag-iisip, ang Kanyang ugali. Sinabi
ng bagong buhay na walang iba kundi si Jesus. Makuha natin ang kanyang pananaw. Makuha natin ang kanyang pag-iisip. Makuha natin ang kanyang ugali. At paano natin magagawa yan? Kung tayo'y mayroong mahigpit na relasyon sa Kanya. Kung tayo'y mayroong mahigpit na kaugnayan sa Kanya. At paano ba tayo makikipag-ugnay kay Jesus? Hanggang ngayon, pwede po tayo makikipag-ugnay kay Jesus. Una, nakikipag-ugnay tayo sa Kanya kapag tayo'y nagdarasal. Ang pagdarasal ay ang pakikipag-usap sa Diyos. At alam po natin, naging malapit ang ating loob sa mga taong palagi natin nakakausap. Kaya ganun din po, magiging malapit ang ating loob at nakakaroon tayo ng paalalayan ng loob kay Jesus kung palagi natin siyang pinakausap. At yan ay ginagawa natin kapag tayo'y nagdarasal. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo minsan-minsan nagdarasal, ngunit palagi tayo nagdarasal. Pangalawa, nakikipag-ugnay tayo kay Jesus kapag tayo'y nakikinig sa Kanyang salita o nagbabasa ng Kanyang salita sa Biblia. Ang salita ng Diyos na naging tao ay salita ng Diyos na nakisulat at yan po ay sa banal na kasulatan. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo'y nagbabasa ng Bible. May Biblia ba kayo? Meron ba kayo? Binabasa ba? Araw-araw? Wala na ako nalagin ako. Mas marami ko yan kapag tinatanong ko yung mga tao sa anumang seminar. May kayo ba kayo? Opo! Binabasa ba? Opo. Araw-araw? Opo. Opo. Alam niyo po, yan ay salita ng Diyos. Basahin natin araw-araw. Ang Biblia na kasama ay walang pakinaman. May pakinaman na kung binubuglan natin at inaalam natin. Pangatlo, nakikipag-ugnay tayo kay Jesus kapag tayo'y tumatanggap ng mga sakramento. Ang mga sakramento ay pakikipagtagpo kay Jesus. Alam niyo po, pwede ba tayo ilang sakramento? Ilan ba? Ito. Sa itong sakramento, marami dyan ay minsan lang natin matanggap. Minsan na kayo mabinyagan. At palagay ko, nabinyagan na kayo. Minsan lang tayo makubilan. Nakubilan na ba kayo? Kayo ba hindi pa? Minsan lang yung pagpapari. At marami sa atin, hindi naman yung pagpapari. Pag-minsan tayo yung ikakasal. Hanggang makakabuhay pa yung asawa mo, hindi ka naman ikasal. Pag namatay na sa hindi ka ikasal. Ay pagpapay ng kalalangis, pag-minsan naman tayo nagkakaroon ng malumang kalagayan. Kaya sa itong sakramento, dalawa lang ang palagi natin matatanggap. At yan po ay ang banal na komunyon at banal na bautismo. Alam ko, nagkukumunyon tayo, maraming mahaba ang linya sa komunyon, nagkukumpisa na tayo. Sana. Ang pag-uumpisa ay dapat tinatanggap natin minsan sa isang taon. Yan yung minimum. Kapag hindi ka nag-uumpisa ang minsan sa isang taon, maraming kasalanan na. Nagpabayaan ka na. Pinabayaan mo yung kaluluwa mo. Hindi mo masabi na buong taon, hindi ka nagkasala. Na hindi mo kailangan ng pagpapatawa ng Diyos. Kaya at least, minsan sa isang taon, at least, pero ang mas maganda sana, mga 3-4 beses kada taon. Paglalaki tayo ng Pasko, sa tayo, malalim
Jesus. Siya ang ating daan. Tumatahak tayo sa daan ni Jesus. Natatanggap natin ang buhay ng katotohanan kapag tayo ay nagdadasal. Kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Kapag tayo ay tumatanggap ng mga sakramento. At ang pang-apat na paraan kapag tayo ay tumutulong sa mga kahihirap. Sinabi ni Jesus, anong ginawa niyo sa mga kahirap, ginawa niyo sa akin. Pinainom niyo siya, pinakain niyo, pinulungan niyo, ginagawa niyo sa bilang pinalagaan niyo sa may sakit. Ako ang inyong pinakalagaan. Kaya mga kapatid, si Jesus ang tanging daan natin. Kaya yung ibang mga debosyon natin, tulad ng debosyon sa ating mga kanina, o peace and good voyage, yan po itulong sa ating makagamit tayo rin. Kaya maganda na sa kapistahan ng ating patron, na ating mga kanina, pinaalaala sa atin ang layunin ng ating debosyon. Ang layunin ng mahal na ina na walang iba kung iiyakin tayo kay Jesus. Kasi si Jesus lamang ang malulukang bato. Yan yung sinabi sa ating dalawang pagbasa. Kung saan nakatayo ang simbahan, tayo gumagawa ng isang templo, tayo lahat ay mga buhay na bato. Iba't iba ang papel natin tulad ng isang templo. May ibang paligid, may ibang bubog, may ibang sahig, may ibang pintuan, may iba ay mga bintana, pero ang pinaka-importante, pinaka-pundasyon ay si Jesus. Iba't iba ang papel natin kung tayo nabibilang sa isang simbahan. At yan na ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi tayo sa ating mga kailan, na sa ating pagiging aktibo sa ating parokya, na sa ating pagsisikap na maging malapit sa Kanya, tayo ipapalapit kay Jesus. At ang hapon ko sa inyo, pagkaroon kayo ng